Hi, I'm Raffles Salasis, online entrepreneur. My goal is to help and share to Filipino people my knowledge on how to make money using the power of internet. This is me. I will show you a step-by-step guide how to capture the information of your client or customer. Watch this tutorial video. So, ang gamit ko po ay Rocket Pages, yung apps. Kung wala naman kayong Rocket Pages, pwede nyo pong gamitin yung GetResponse. Gawa lang kayo ng account. Same lang din po siya. Create ka ng form or open form. Ito po yung sample ng campaign ko. Ang kagandahan dito, meron siyang automation. So, lahat ng na-collect mo na emails ay mapupunta doon sa autoresponder. So, pwede mong i-automate na yung sending ng mga newsletter, emails, or meron kayong mga campaign. So, ang gagamitin ko is yung Rocket Pages. Same lang din po siya kung paano gumawa ng squeeze page. Ito kasi, ang dami niyang pagpipilian ng mga premium themes. So, create tayo ng themes. Punta tayo dun sa page, then create a new page. So, ang advantage naman nito, hindi mo na kailangan mag-flyerings, hindi mo na kailangan sumuot sa ulan, maiinitan. So, dito, through Facebook or any social media platform, pwede mo i-ads itong mga to, kung ano man yung campaign na ginawa mo. So, for example, nagbibenta kayo ng libro. So, hanap tayo ng sa libro. Ito naman kung meron kayo palang yung ads nyo or yung campaign nyo is may video or gusto nyo mag-attach ng video, pwede to. So, ang gagamitin natin is picture lang. For example, yung books. Sample page kasi wala naman tayong campaign. This is a sample. Create. Tayin lang natin siya. Ayan, meron na tayong themes or sample page natin. Itong image, kung gusto nyo siyang palitan, yung cover ng libro ng binibenta nyo, pwede siyang palitan. So, eto, mga headlines nyo, pwede rin. So, dito, yung box na to, eto yung, dito ka maglalagay ng squeeze page. Double click mo lang siya. Yan. Or, ayun. So, dito, pipiliin mo, squeeze page. Yan. Meron na pala akong nilagay. So, for example, remove mo natin siya. Kasi nilagay ko na pala yan. So, eto, na-remove ko na yon. Ulitin natin. Yan. Itong lalabas. Pag double click mo lang siya, tapos lalabas na itong squeeze box na to. So, select lang tayo. For example, ito yon. And then, choose. Naman yung lumabas. Pag mahina kasi yung internet, ganyan ang nangyayari. Ayaw yung lumabas agad. Wait lang natin tayo ng ibang form. Ayan. So, once na napili mo na yon, at yung lalabas.
Kung gusto niyo naman dagdagan tong yan, email, tsaka name. So, kung gusto niyo dagdagan yan, click mo lang yung box na yan. Ito na po yung form or yung form fields. Dito ka mamimili kung gusto mo makuha yung cellphone number nila, yung landline nila, o yung address nila. So, sa akin kasi yung ginagamit ko, hindi ko na kailangan ng cellphone at landline. Email lang, tsaka yung name ang gusto ko. So, after nun, para hindi mawala yan, pwede rin palang may edit itong mga to. Palitan ko ano yung headlines mo. So, save mo lang siya para hindi siya mawala. Yan. So, na-save na natin. Save mo ulit yung page niya. Kasi sinave natin yung space box lang. After nun, publish para makita mo yung result. Pwede mo i-publish sa Facebook. Kung gusto mo, yan, Facebook. Mamimili ka kung sa fan page kung saan siya i-attach. So, ito yung fan page ko. Select ko lang siya. Then, add page tab. Okay. So, dito, punta tayo dun sa fan page ko. Nandun na yung naka-attach. Sa bandang left side, eto. Nakita nyo to, Rocket Pages tab page. So, once na i-click ko yan, ito yung lalabas sa page ninyo. Magaga lang yung internet. Kaya hindi naglo-load agad. Ayan na siya. Yan ang so i-view natin na as visitor yung ano. Try natin ha. View as visitor. Baka lang ang internet. So kung may mag-visit dun sa fan page mo, pwede rin yung i-promote yung link na yan. Kasi may link yan eh. Ito ko sa inyo yan. Ito pala. Ang bagal yan. Yan siya. Tingnan natin. Ang na kasi ng internet eh. So, puntahan na natin yung Rocket Pages. So, dahil meron tayo nagawa, punta tayo dun sa ano. So, dito ka lang, hanapin mo yung, yan. Ito yung ginawang sample natin. So, dito, publish mo lang siya. Publish changes, kasama siya kung sa website mo. Ito yung ano niya URL. Pwede mo siyang i-publish din. Meron kayong pwede mo siyang i-post sa FB nyo para mapunta dun sa campaign mo. For example, copy
Open tayo ng ibang tab. Para pag sinearch mo siya, yan. Makikita mo na siya yung ginawa mo. May customer ka. Yan. Yan yun. Pag-supply. Ang dami na. Mahina talaga ang internet. Hindi nag-load yung page. Oh. Out ko nga naman na itong email ko. Publish. View page. Ayan na siya. Pag in-view siya na nakakita ng ads mo na to or yung campaign mo, ito yung makikita nila. Yan na sila. Tapos, i-enter nila yung, for example, graph at yahoo.com, then name, graph for sale, tapos get access. Yan na. So, nakuha mo na yung nila, yung names nila at ayan. So, para ma-check natin dito. Balik tayo ulit dun sa yan, leads. Tingnan natin kung sino yung pumasok. Yan. Yan na siya. So, alam mo na kung sino yung client na kukontakin mo or interested dun sa products. So, erase ko lang yan kasi gawa-gawa ko lang yan. So, kung meron naman kayong campaign ulit, pwede kayong mag-attach. Meron kayong website. So, edit mo lang siya. Yan, edit. And then, punta ka ulit doon. I-edit mo lang, yan. I-edit mo lang siya. Tapos, ay no, hindi pala. Sa thank you page ka. Thank you page. Ito lang, ito. Yan. Kung meron kang campaign, URL naman. Sa URL. So, meron kang blog site or website dito. Enter mo lang siya. Kasi Rocket Page, babalik siya doon. Yun ang yun. So, meron kayong ibang website o blog site. Yan. Enter mo lang siya. Save. Mapupunta na siya doon. After niyang mag-sign up. Save. So, yun lang. Hoping na meron kayong natutunan sa sinishare ko sa inyo kung paano mag-collect ng mga information sa mga target client niyo. Okay, thank you and bye for now. So,